Sama-sama tayong magiging Saksi! Dahil lagpas sa deadline, hindi na tinanggap ng LTFRB ang aplikasyon para sa consolidation ng isang jeepney operator. Ang iba naman jeepney driver, problema ang pambayad sa modernong unit. Saksi, si Ian Cruz. Marami pa ring traditional jeepney ang bumibiyahe sa elliptical road sa Quezon City. Marami raw kasing umabot sa consolidation para sa PUV modernization program. Pero nakaabot man ng problema ang ilang jeepney driver gaya ni Norlito Macarayan sa pambayad sa unit ng modernong jeep. Pag di kaya talaga, ayawan na talaga, sir. Sobrang mahal kasi ng unit eh. Karay na lang kayo? Nagarahin na lang. Pag gano'n na lang. Pero kung kaya naman, eh, papayag din naman kami. Hiling niya, matulungan sana sila ng kooperatiba at gobyerno. Si Pedro Duli naman, nagbaka sakali sa LTFRB kanina para sana ihabol sa aplikasyon ng 3 jeepney na rutang Binangonan and Sasyo. Pero tinanggihan na ito ng LTFRB at binigyan siya ng kopya ng memo na nitong December 31 pa ang deadline. Kwento niya, lumapit siya sa kooperatiba ng kanilang ruta noong November 15. Pero hindi na raw ito tumatanggap ng bagong miyembro. Sana kabi ko ng ganun, bigyan ng yung mga operators na gusto pa rin magmembro na matulungan para kami na na maging membro ng jeep ng modernization. Matapos tanggihan ng co-op, nakadalawang punta pa raw siya sa LTFRB. Kanina, pinayuhan siya ng taga-LTFRB na magtungo sa Office of Transportation Cooperatives ng DOTR. Ang kaya ko magawa as OTC po, kaya kong kausapin yung kooperatiba doon sa inyo, titignan ko po kung ano pa yung mga pwede. Sabi ng OTC, ang pwede niyang gawin, mag-apply na lang sa mga co-op na makakakuha ng bagong ruta. May 30 araw na due process para maayos ito. As of now, pwede naman sila magpasada dahil nga doon sa 30 days na nasabi ng ating LTFRB. So siguro pabilisin lang yung proseso. Kaagad, balik na sila sa kanilang trabaho as drivers at miyembro ng kooperatiba. Ang mga rutang Tipas-Pasig naman, tuloy ang biyahe kahit wala sa grupo nila ang sumali sa kooperatiba. Alam naman natin ang ibig sabihin ng consolidation, kung saan loob mong isinusurrender yung prangkisa mo. Kaysa isurrender namin ang prangkisa namin at pakinabangan ng mga negosyante, hahayaan na lang namin mabulok ang sasakyan namin dito. Nakasaad sa memo ng LTFRB ang mga hindi sumali sa kooperatiba na nasa mga rutang mas mababa sa 60% ang nag-consolidate, pwede pang pumasada hanggang katapusan ng Enero. Bitbit ni Abraham ang kopya ng memo sa kanyang biyahe. Ito para na kung sitahin kami, nakikita bigay may isang buwan pa kami. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 3 suspect at 5 persons of interest na sangkot umano sa pagnanakaw sa jewelry store sa loob ng isang mall sa Osamis City. Ang mga nagnakaw, dumaan umano sa drainage. Ating saksiyan. Limas na ang laman ng vault ng daktan kahapon ng mga staff ng isang jewelry store sa loob ng isang mall sa Osamis City. Linasap po nila yung namin, sir, yung bowl. Hindi ko po alam kung anong gamit nila. Nagtataka po kasi ako, sir, kasi mabigat yung bowl namin at saka double door. Double lock, gano'n. Hindi ko po alam kung paano nila binuksan, paano nila na-open, paano nila binasag yung bolts namin. Tinatayang di bababa sa 35 milyong piso ang halaga ng mga natangay roon ng mga sospek bukod pa sa cash. Base sa investigasyon, lumabas na lumusot ang mga sospek sa drainage system, saka gumawa ng butas hanggang sa marating ang ilalim ng shopping mall. Doon sila sa may parang food court, sir, nakapasok. Ginamitan nila ng mga equipment, sir, para mabuksan nila yung parang harang niya na metal. Food court. Doon po sila lumabas. Tapos binutasan nila yung roll-up para makapasok sila sa may grocery. Tapos doon sa store po namin, sir, binutasan po nila yung glass door namin. Pinuntirya rin ng mga sospek ang isa pang jewelry shop at sinira ang isang ATM. May mga hawak ng CCTV footage ang mga otoridad pero hindi raw ito ang kuha sa loob ng jewelry shop
dahil sinira ng mga sospek ang security camera roon. 3 sospek at 5 persons of interest ang nasa kusodiya na ng pulisya. Galing sila sa komunidad kung saan pinaniniwalaang hinukay ang lagusan papunta sa mall. May butas siya, sir, sa ilalim. Heading ngayon doon sa tinatawag natin na parang peryahan. Doon sa area na yun, sir, merong mga nakatira ng kubo-kubo na mga bahay doon. Chinek natin yung mga residents doon. Pero tinitingnan din ng pulisya kung may iba pang personalidad na nasa likod nito. Tinitingnan natin, sir, na baka kasi yung mga ginamit lang itong mga nasa police custody natin. Nakikipagtulungan na rin ang mall sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Balik Metro Manila na ang mga nagbakasyon sa mga probinsya. Mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, saksi live si Nico Wahe. Nico. Igan, marami sa ating mga kababayan na nagsimula na kanilang unang workday ng 2024 ngayong araw. Pero may ilan na humirit pa ng isang araw na bakasyon at ngayong gabi lang lumuwas para sa balik trabaho bukas. Kung pwede lang daw sanang hindi matapos ang bakasyon, mananatili na lang sa San Jose Occidental, Mindoro si Gladysel. Pero dahil top 1 sa OA ang mga bayarin at gastusin, eto siya at kabababa lang sa PITX para sa balik trabaho. Pero hindi rito ang last stop niya para sa back to work after a long holiday. May po kasi ako bukas, schedule ko po ng briefing para sa Saudi Embassy po. Pagkatapos po ng mabang bakasyon, kailangan mong umalis, iwanan ng mga anak mo. Para sa kanila naman po ito, ganon, kailangan magsakripisyo. Si Lemuel naman thankful na pwede ang work from home sa kumpanya niya dahil ngayong gabi pa lang lumuwas mula Batangas at hindi kinailangang lumuwas sa kasagsagan ng celebration ng New Year. Yun nga lang, bitin pa rin daw talaga. Medyo bitin pero masaya naman. Bumalik lang ng Manila para kasi by Thursday, Friday mag-o-office. Si Russell na galing ding Batangas, stress-free dahil sa bakasyon, lalo't December 21 pa lang ay nasa probinsya na at ready na to take more challenge sa work ngayong 2024. Nakakatanggal ng stress from Manila pag galing probinsya. Kailangan talaga magtrabaho? Oo po. Para sa pamilya din, may maipadala ulit. Bukod sa kanila, marami pa mga kababayan natin na nagsipagbalikan ngayong gabi sa Metro Manila para sa balik trabaho. Kuha yan kaninang alas 8:30 ng gabi kung saan sunod-sunod ang dating ng mga pasahero sa PITX na nagmula sa mga probinsya. Igan, eto, marami-rami pa yung mga pasahero rito sa PITX. Ito mga nasa aking likuran. Ito naman yung mga kababayan natin na sa Metro Manila o sa mga kalapit na lugar nagdiwang ng holiday at ngayon ay pabalik pa lang sila doon sa kanilang mga probinsya sa South Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula rito sa Parañaque City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Ipinatutupad na sa Calapan Port ang no-booking policy sa mga rolling cargos dahil sa dagsa ng mga pasahero. Saksi si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kagabi pa lang, mahabang pilang sumalubong sa mga pasahero sa loob ng Calapan Port sa Oriental Mindoro. Epektibo na ang first come first serve basis sa mga sasakyan na sasampa ng RoRo. Kahit magdagsaan ng mga sasakyan, wala nang booking, yung talagang pila-pila lang ang mangyayari. Katulong natin ng LGU, Calapan, na pangangasiwaan ang trapiko sa labas ng port. Sa tala ng Calapan Port, mahigit 101,000 disembarking passengers o pasaherong mula Batangas ang nagtungo sa Calapan itong holiday. Sa Batangas Port, nagkakapila na muli sa ticketing area. Oras-oras ang dating ng mga barkong dumaraong. Kaya kami umaga po nagbiyahe para hindi po kami abutin ng dami ng tao. Umalis po kami ng alas 4 ng umaga para po makasakay agad kami sa barko. Bitin man daw sa bakasyon si Ava Lorraine, nakapag-recharge na rin siya sa Puerto Galera. Kasi po pagkatapos po ng New Year, parang may pasok po agad. Sana po kahit na-extend po ng konti. Tiniyak ng mga tauhan sa bus terminal na sapat ang bilang ng bibiyahing bus. Hindi lang 80 units yung bus namin, nasa 170 po. Doble, sapat na po yun para ma-accommodate po yung pasahero dito. Magdamagan ang pagantabay ng mga bus na sasalo sa mga pasahero.
Para sa GMA Integrated News, ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Igan, magkakaroon ng blessing sa mga replika ng Poong Nazareno bukas. Kaliwat kanan na rin ang mga paghahanda para sa traslasyon sa susunod na linggo. Saksi, si Maki Pulido. Happy po kami. Hindi lang po ang mga deboto, lahat po ng mga nananampalataya. Happy, ika nga ang debotong si Bong dahil matapos ang 3 taon, magdaraos muli ng traslasyon na itinigil dahil sa COVID-19 pandemic. Tulad ng nakagawian matapos ang 4 a.m. Mass sa Luneta Grandstand sa January 9, tutulak na ang prosesyon pabalik ng Quiapo Church. Ibabalik na rin ang pahalik na magsisimula pagkatapos ng 6 p.m. Mass sa January 6. Bukas naman, January 3 hanggang 4 ng 1:30 ng hapon, isasagawa ng blessing sa mga replika ng itim na Nazareno. Masusundan ito ng maikling prosesyon sa Carriedo, Avenida, Quezon Boulevard hanggang makabalik ng Plaza Miranda. Sa tulong po ninyo, gawin nating banal, ligtas at maayos ang Nazareno 2024. Inihahanda na rin ang paligid ng Quiapo Church. Napapaligiran pa rin ng steel fence ang Plaza Miranda para makatulong sa crowd control, lalo't sa Villalobos Street pa rin ang entrance ng mga gustong pumasok ng simbahan. Sinisemento na ang mga butas at lubak sa kalsada dahil maraming nakayapak na deboto. Sisimulan na rin paalisin ang mga sidewalk vendor para walang harang ang mga kalsada. Si Luz Viminda, bandang rekto na muna magtitinda. Inuunawa na lang po namin para po kay Nazareno. Tulad sa mga nakaraang traslasyon, maaaring i-jam ang signal sa daraanan ng andas at paligid ng Quiapo Church. Paalala ng Philippine National Police o PNP, bawal gumamit ng backpack, magsuot ng bull cap, magdala ng liquid canister. Sa halip naman na payong, kapote na lang. Huwag ding magdala ng mga matatalim na bagay kahit na nail cutter. Hindi ho natin naasahan kung nasa bagyan at mahulog yan, may makakaapak, magkakaroon po ng injury. Sana rin daw kung person with disability o may iniindang sakit, huwag nang ipilit magtraslasyon. Kaya si Jimwell na mild stroke, magsisimba na lang sa pista ng itim na Nazareno. Baka pag bumigay ako, wala akong tumulong kagad sa akin. Sisimba na lang po ulit. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Nakaranas ng malawakang power outage ang ilang bahagi ng Panay Island. Ay sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagkaroon ng tripping sa ilang planta at inaalam pa ang sanhi nito. Unti-unting sasagawa ang pagbabalik ng operasyon ng mga planta. Dagdag ng NGCP, asahan pa ang pagpatupad ng rotational brownouts hanggang maibalik ang normal na supply ng kuryente. Nakikipag-ugnay naman ng Department of Energy sa NGCP at lahat ng apektadong planta at distribution utilities. Inibisigahan naman ng Energy Regulatory Commission ang insidente. Ilang patok na trabaho at negosyo ang maaaring subukan ngayong 2024. Kung ano-ano sa pagsaksi ni Sandra Aguinaldo. Sa pagpasok ng bagong taon, pangarap ni Barbara na mapalaki pa ang kanyang kita. Kaya kahit na maganda naman daw ang takbo ng kanyang karinderya, gusto raw niya ng isa pang negosyo, pangdagdag income. Gusto ko po kasi sana magkaroon pa ng yung pong pares at saka po lugawan. Ayon kay Go Negosyo founder Joey Concepcion, maliit man ang negosyo, magandang paraan daw ito para madagdagan ang kita ng mga Pinoy. Okay daw ang mga negosyong gumagamit ng teknolohiya gaya ng online selling. Pati nga raw kabataan, pwedeng maging entrepreneur. Sari-sari stores at maraming mga shops, no, repair shops and all of that, no. So talagang maliit na negosyo. At mahalaga dito ay yung pagtutulong dito sa mga malaking korporasyon na to give them access, no, sa mga binibenta nila. Tinuturuan natin sila paggamit ng or to become an influencer kasi sa isang negosyo kailangan marunong sila sa marketing. Kung trabaho naman sa ibang bansa ang inyong hanap, marami raw manggagawa na kailangan sa Hungary, Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Canada at iba pa. May job opening bilang healthcare worker, construction worker, driver, tourism worker at iba pa. Paalala lang ng Department of Migrant Workers, maging mapanuri sa mga recruiter, lalo na yung mga humihingi ng pera kapalit ng trabaho abroad. Una-una po ay mag-ingat po tayo. Ang impormasyon po ay pwede nating makuha sa ating pong DMW website.
makikita nyo po ang totoong number ng mga Philippine recruitment agencies, sino ang mga Philippine recruitment agencies na may job order. Pero kung oportunidad sa Pilipinas ang hanap, marami din naman job opening sa sektor ng information technology, construction, hotel and tourism, education, creative, health and wellness na kinabibilangan ng mga nurse at doktor. May nakikita raw na paglago sa manufacturing sector at ilan sa kailangan doon ang production workers, machine operators, delivery drivers at iba pa. May bukas ding trabaho sa power and energy sector na inaasahan ding lalago. Ilan daw sa mga posisyon, hard to fill o mahirap hanapan ng kwalipikadong aplikante. Meron pa rin talagang need to address yung issue, yung continuing or perennial issue on job skills mismatch. No? And again, I also would like to consider the so-called geographical mismatch. We are trying to really do more or less nga yung tinitingnan namin through the labor market information system, paano ba namin mapalakas yan. Payo ng DOLE kung meron kayong target na trabaho, paghandaan ito sa pamamagitan ng pag-upgrade ng inyong skills. Pwede rin daw kayong mag-enroll sa TESDA para sa dagdag kaalaman. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. New Year, new look. Ano-ano kaya ang posibleng mausong looks at style ngayong 2024? Saksi, si Katati Bayan. Straight from duty, dumiretso na agad ng 31-year-old nursing assistant na si Mafi sa salon at nagpakulay ng buhok. Nakakadagdag confidence din kasi. Ayon sa salon owner na si Luis. Ngayon, talagang maraming nagpapagawa. Color highlights, balayage, foliage, perming, air perm, at the same time, fashion color like ash gray, blonde. Kasi dadating na naman yung summer so mas perfect. Ayon naman sa celebrity hairstylist na si Mark Anthony Rosales, ang general vibe ng hair trend for 2024 is healthy hair. Healthy hair. So, and for us to achieve that, we have to start with our hair and scalp. So before you use any tools, kailangan nag-heat protected ka, ganyan. Parang sunblock lang din sa face. We will see more straight hair this year. Mauso rin ang bun, 90s blowout, at mamamahinga raw muna ang beach waves locks. Pagdating naman sa hair color, if nauso ang chunky highlights, go for baby highlights or offbeat streaks. Para added depth at layering sa buhok, bangs are still in. I suggest kasi is to add dimensions para naman hindi siya looking DIY yung buhok mo or magmukha siyang wig. Sa mga lalaki, low maintenance is the key. Nagbabalik ang 90s boy band look. Ito yung parang yan yung mga Nick Carter look, ear partition, middle partition, and volume hair. Pagdating naman sa makeup, less is more dahil bida ang balat. Mas manipis ang makeup, mas in at mas fresh looking. At ang focal point this year, mata. Graphic liners, brighter hues ng mga eyeshadows, or colored mascara. Sa lips, brighter colors like reds will always be in fashion. So it's coming back this coming summer. Bright pinks, bright corals. May shinare pang beauty hack ang celebrity makeup artist sa Siting sa likod ng look ni Bea Alonzo at Julian San Jose. Vitamin C on skin helps may anti-pollution, anti-stressors, all the brightening all these benefits. It also helps make your sunscreen work better for you. I use it every day. This coming summer look, dagdag naman ng makeup artist sa likod ni Gabby Garcia, Winwin Marquez, Clea Pineda at Megan Yang na si Jason. Ina-in ang neutral colors sa everyday look. And peach shade ang bida. Pantone color next year is Peach Fuzz. So ito yung mga toned down konti ng mga blush on. So last year kasi medyo tayo ng blush on, nag-explore tayo ng blush on, yung mga putok na pink, orange. So this year, so medyo mas muted yung mga colors. So parang alam mo yung flush mo lang, yung sarili mo. Ang makeup must-haves in your purse. Mga multi-sticks, a piece of mascara to lift your eyes, tapos gloss para mukhang plump lang yung lips mo, hindi dry. Para sa GMA Integrated News, Katati Bayan ang inyong saksi.
Sinagot ni makiling star Derek Monasterio ang tanong kaugnay sa kanyang sexualidad sa Fast Talk with Boy Abunda. Yes or no, are you gay? No. Mas nababother ako sa fact na bakit nila ginagamit na pang-asa ng pagiging bakla. Wala namang masama doon. Dagdag pa ng aktor, kailangan nang maging bukas ang pag-iisip ng mga tao at tanggapin na walang masama sa pagiging miyembro ng LGBT. Sa kanilang pagsalang naman ni El Villanueva sa interview ng GMA Integrated News, inamin ng dalawa na madami silang natututunan sa set ng kanilang revenge drama na Makiling. Mapapanood na ang Makiling sa January 8 sa GMA Afternoon Prime. I think it's a privilege to play this role kasi it made me understand people kung bakit nila nagagawa yung mga actions na yun. Kapag victim ka, gusto nila nakikita sa'yo, inosente ka. Pero ang reality is hindi naman perfect ang victim. May nagbilang ng kanyang naipon sa pagpasok ng bagong taon. Ang ipon teknik ni Christopher Mendoza, tampok ang barya na may barya sa gitna. Ibig sabihin nito, ang disenyo ng 10 pisong barya at bagong disenyo ng 20 pisong barya. Hindi raw ginasos ni Christopher ang mga baryang ito at idiniretso sa kanyang garapon. Umabot po sa 8,000 pesos ang kanyang naitabi o halos 20 pesos sa kada araw ng taong 2023. Salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan po ni PR Kanghel, ako naman, Arnold Clavio. At para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!